Hello guys. Hunyo 22, taong 2019, iniwan ko ang ating bansang Pilipinas para makipagsapalaran sa ibang bansa. Ilang taon na palang nakalipas, ang bilis ng panahon. Hindi ko na malayang 5 taon na pala ako dito sa Cambodia. Bilis ng panahon, no? 5 taon na akong gumigising ng alas 6:30 para makaligo ng maaga, magsipilyo, tapos yung agahan, skip na lang muna. Buti na lang kahit papano nakapundar ako ng gamit ko sa biyahe. Bumili ako ng PCX 160 na napaka-komportable for long drive. Pinili ko ito para naman medyo mas relax ako kasi medyo malayo-layo ang biyahe natin sa workplace natin. Alas 7 pa lang ng umaga, bibiyahe na kami ng asawa ko kasi kailangan ko pa siyang ihatid sa workplace niya. Bale, kinuha ko na pala si Mrs. dito sa Cambodia kasi ayaw kong magkalayo pa kami para naman may inspirasyon ako lagi sa umaga, di ba? Total maaga pa naman, kumain muna ako dito sa paborito kong kainan malapit sa workplace niya. Masarap kasi yung buto-buto dito, tapos yung mga laman loob. Tumuloy na ako sa biyahe. Pero grabe talaga init ng panahon ngayon. Umabot sa 44 degrees Celsius ang summer temperature dito sa Cambodia. Kaya naman madalas basa tong helmet kapag dating ko sa work. Oh. Bigla yun Magsi 6 years na ako dito. At yung company na napasukan ko, hindi ako nagpalit-palit ng company. Kasi yung company na napasukan ko dito is maganda yung ano nila, pakikisama nila sa tao. Kasi kung hindi, baka every year akong magre-renew ng kontrata sa ibang company. Saka may risk din kasi yan. Ngayon, kasi pag nagpalit ka na naman ng company, ang dami-daming requirements na hinahanap ng immigration.
Kaya ang hirap din umuwi kung minsan. Yung OEC natin, pag nag-change ka ng company, kailangan mo bang mag-renew, gumastos. Tapos ngayon di ko naranasan, pero yung sinasabi ng iba, kailangan mo pa daw dalhin yung employer mo dun mismo sa Philippine Embassy para ma-verify yung red ribbon. Ewan ko pero ang higpit na talaga ng ano natin sa Pilipinas, no? Imbis na parang suportahan ka parang pinipigilan ka pang magtrabaho. Grabe, no? Singit na lang tayo. Ano po? Singit. Ganito pala dito sa Cambodia. No rules. Ang kailangan mo lang mag-survive ka sa traffic. Kasi dito pag nabangga ka, walang walang tutulong sa'yo. Bakit? Walang tutulong sa'yo kasi pag tinulungan ka tapos dinala ka sa ospital, yung tumulong sa'yo kahit di mo kakilala, siya dapat ang magbabayad ng hospital bills mo. Ganon yung rules dito. Kaya pag nadisgrasya ka dito, nako, walang pupulong sa'yo. Grabe, no? Nung first time ko dito, nakakapanibago kumbaga walang order yung traffic nila. Basta lumusot ka sa kalsada, yun na. Napakahabang pila. Oh, tignan mo yan. Walang road, sabi. Tawag ko sa mga yan, ninja. Pati pathway, dadaanan ng mga yan. Tingnan natin sa hapon, pag uwi ko sa hapon, papakita ko sa inyo. Ano naman ito, walang daan ng tao dito. Yun pumasok sa loob ng park. Ay, sa wakas gumalaw din. Wala tayong magagawa. Kailangan talagang magsikap para sa pangarap. Isa pala akong civil engineer. 5 years na ako nagtratrabaho sa isang international Chinese company dito sa Cambodia. Mga Tsekwang mananakop. Medyo nakakailang lang kasi pag naalala ko na 7 artificial islands na nagawa nila sa teritoryo natin dyan sa Pilipinas. Dito pala sa Cambodia,
Around 30% of population nila is Chekwa. Napakaraming Chekwa ang investors dito at napakaraming buildings na dito na pagmamay-ari ng Chekwa. Mga Chekwang mananakop. Around 10,000 naman ang population ng mga Pinoy dito sa Cambodia. Kaya may mga katrabaho din ako ditong mga Pinoy. Medyo di ka mabuboring kasi kahit papano may naiimbitahan ka pag birthday mo. Tapos sure kang walang mapapanis na pagkain. Kasi malasyaron ko neta lagi ang Pinoy. Sa tanghalian naman, umu-order na lang din ako ng pagkain sa mga Pinoy dito. Marami kasing Pinoy dito ang nagpapa-order online. Para naman makatulong na din ako sa kanila. Siyempre, sabay-sabay na rin kaming kumain para masaya. Konting tips pag mag-a-abroad ka. Kung first time mo magtrabaho sa abroad, magdala ka na ng maraming magic sarap at sinigang sa sampalok. At siyempre, kung meron, bagoong. Huwag ka nang magtanong, basta gawin mo na lang. Bali 5:30 nga pala ang out namin kaya umuwi na ako kasi siguradong traffic na naman mamaya. Dito pala guys, makakapag-drive ka ng motor kahit walang lisensya. Basta 125cc pababa ang makina mo. Kaya siguro halos lahat ng nakamotor dito, sweet potato ang galawan. Siyempre, ayaw kong matraffic kaya kukunin natin tong ibang linya. Dito tayo. Yung mga polis na yan, di naman nanghuhuli ang mga yan. O, tignan mo. Nasa pedestrian lane. Nasa pedestrian lane na tong mga kotse, oh. Ito yung pedestrian lane. Dito nga ako. Gusto nyo, tabihan ko pa tong polis na to, eh. O, tabihan ko yan. Aba, subukan nga natin. Alright. Walang daan ng tao dito mga kaibigan. Uy, parang mahuhulog pa ako. Uy, trespassing ka. Ano? Saya, di ba? Walang daan ng ano dito, tao. Akala mo pathway. Daanan yan ng motor. Po. Walang huhuli sa'yo mga kaibigan. Take note ha, ito yung pinaka-sentro ng Cambodia, Phnom Penh. O, pedestrian lane yan. Dito ako sa gitna. Yan, dito ako. Ano? Huhuliin mo ko, boy. Uy. Uy, wala ang helmet ah. Eh gusto nyo, abangan ko na dun eh. Dito na ako eh. Oh, dyan. Red light yan ha. Check nyo. Pulis ang tatawag sa'yo, sila mismo tatawag sa'yo. Pumasok ka na, kahit red light yan. Walang problema. Bili muna tayo ng pampaleng, ay ng ano, pang sabaw. Kasi si Mrs. gusto niya ng may sabaw eh.
$18,500. $4.5. Itong binili ko na to is, pag i-convert mo sa pesos, is around 200 plus. Sabihin na natin 250 para $5 na. Kasi ang 4,000 reals $1. Eh $1 57 pesos. Ngayon ha, ngayong taon. Ganito lang naman ang halos everyday na routine ng buhay namin as OFW. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan gutom, minsan busog. Unang vlog ko pala ito at marami pa tayong pag-uusapan. Kaya sana suportahan niyo ako by subscribing to our channel. God bless! Salamat!